Mayong gabi mga night watchers. Nabatay kalipay kung dili ta mosulti sa tinuod? Nabatay kalipay kung mamakak ta? Di ba wala? Siguro malipay ta temporarily. Kay nakalikay ta sa kaulaw, nalikay ta sa bunal ni mama, nalikay ta sa kasaba ni papa, o nalikay ta sa mga chismis sa uban. Kay nakalusot man ta. Pero kung maabot ang panahon nga mahibaw-an ra jud, kay naay panultihon nga walay aso nga makumkum, malipay pa ba kahata? Kasagaran kitang mga tao mamakak na lang no para makaiwas sa kasamok o kaulaw. Pero wala nato gitan-aw ang mga umaabot nga adlaw nga mabulgar jud ang mga atong mga gipamakak. Ingon diha sa 1 Peter 3:10 sa Biblia, ingon dire, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Now, dirita sa telling lies mo, focus. So, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from telling lies. Telling lies cannot make us happy, di ba? But it's through telling the truth that make us happy and make our days happy. Kaya importante nga pahinumduman nato ang atong kaugalingon nga dili ta mamakak para happy lang. Kay kung mamakak ta, dili jud ta mahimong malipayon ang ato ang kinabuhi. Kaya naaman tayo gitaguan sa kaban. So karon, gabi una, let us study the Word of God on the importance of telling the truth and the consequences of telling lies sa atong mensahe. Want a happy life? Or truth brings happiness and lie brings sadness. 1 Peter 3:10 nagaingon kay nagaingon ang kasulatan si bisan kinsa ang nagatinguha sa malipayon ug maayo nga kinabuhi kinahanglan magpugong sa pagsulti ug daotan ug sa pamakak. Atong pahinumduman ang atong kaugalingon nga ang pagsulti sa tinuod matarong kini nga buhat ug ang pagpamakak daotan kini nga buhat. Now nganong magkinahanglan magitang magsulti sa tinuod? Ug unsa may mahitabo when we say the truth kung nagsulti ta sa tinuod? Ug nganong importante man gyud nga di gyud ta mamakak? Okay, balik gihapon ta dito sa 1 Peter 3:10 kay nagaingon ang kasulatan si bisan kinsa nga nagatinguha sa malipayon ug maayo nga kinabuhi kinahanglan nga magpugong sa pagsulti ug daotan o sa pagpamakak. So ngano magsulti man ta sa kamatuoran para malipayon, di ba? Munay kitudlo diri giingon diri sa 1 Peter 3:10. Ganahan ta nga malipayon, ganahan ta nga malinawon ang atong kinabuhi. Then ingon sa 1 Peter 3:12. Ingon siya diri kay bantayan sa Ginoo ang mga matarong ug tubagon niya ang ilang mga pag-ampok. Apan kasilagan niya ang mga nagahimo og daotan. Ganahan ba ta nga bantayan sa Ginoo? Yes, ganahan ta. Ganahan ba ta nga tubagon ta sa Ginoo? Ganahan sad ta. So kinsa man ang makita nato diha sa Bible nga gi-commend as mga honest yud truthful. Aside sa kinabuhi ni Jesus nga wala jud makita nga namakak si Jesus, no? Ang Google nagaingon og mga pipila lang ng mga tao sa Biblia nga nagsulti og tinuod. Sad no kay gamay ra. Now kinsa man gyud mga pipila nga mga nakita nato diri sa mga pipila si Nathanael, Jeremiah, Daniel, si Nathan ug si Esther. Now among the five, Jeremiah ug si Nathanael were highlighted as examples of truthfulness amidst opposition and deceit. Nagsulti gyud sila, nagbarug sila sa kamatuoran maski no daghang mo oppose sa ilaa. Now kaya ba nato nga isulti ang kamatuoran, ang tinuod amidst opposition and betrayal from people? Maski mawadan kag friends, kaya nimong isulti? Maski awayon ka, kaya ba natong isulti ang tinuod? Ayaw kahadlok isulti ang tinuod mga igsoon. Kay ingon diha sa 1 Peter 3:13, kinsabay mo pasipala kaninyo kung gusto gayud ninyo magbuhat kanunay og maayo. Di ba ang pagsulti sa tinuod is maayo? And verse 14 ngandre, apan kun mag-antos kamo tungod sa inyong pagbuhat og maayo, bulahan kamo. Busa ayaw kamo kahadlok kung unsay ilang buhaton kaninyo. Bulahan. So bulahan katong nagaantos tungod kay nagsulti sa tinuod. Busa ayaw kamo kahadlok o kabalaka kung unsay ilang buhaton kaninyo. Then ingon pa diri sa verse 17, mas maayo pa nga mag-antos kamo tungod sa inyong gibuhat nga maayo kun mao kana ang kabubuton sa Dios kaysa mag-antos kamo tungod kay nakabuhat kamo og daotan. Di ba? Sakto gyud no? So okay lang nga mag-antos ta sa insakto kaysa nag-antos ta sa resulta sa dili mao. Amen? So
Well, asa may atong sundon? Ma-please ang tawo? Mamakak na lang ta? Or ma-please ang Ginoo? So asa may gusto nato? Dunggon ug bantayan ta sa Ginoo or kasilagan ta sa Ginoo tungod sa atong pagpamakak? Kay ang consequences sa pagpamakak, so moadto ta sa ikaduha, unsa man ang punto, no? What will happen if we don't tell the truth, no? Balik ta dito sa 1 Peter 3:10, no? Kay bantayan sa Ginoo ang mga matarong ug tabagon niya ang ilang mga pag-ampo apan kasilagan niya ang mga nagahimo og daotan. So ang pagpamakak is daotan nga buhat. So unsa ang resulta? If we don't tell the truth, kasilagan, kasuk-an ta diha sa Ginoo. Ganahan ba ta nga kasuk-an ta sa Ginoo? So tanaw nato sa Biblia na pod. Search nato, no, kung kinsa ba ang mga tawo nga namakak diha sa Bible. Ingon diha daghan kaayong resulta sa ganina, no, sa nagsulti sa tinuod gamay ra. Pero Google research, daghan kay resulta nga mga namakak diha sa Bible. And you know what? Usahay, we often think Abraham as the father of faith. Na siya gyud ang point, no? We all point him as great example of faith to follow. And he is, when he is at his best. However, sa iyang worst, naging liar po day siya. So there are great men in the Bible who lied. Even at present times, daghan pong bakakon. But again, this is not an excuse nga okay ra di ay mamakak sila gani. No. We will never know what the consequences would be if kita na'y mamakak. Abraham and Sarah, no, there's a story in the Bible about Abraham and Sarah na na-move sila to Gerar, no, in Genesis 20 because of famine in the land. And there, in Genesis 20 verse 2, and there Abraham said of his wife Sarah, she is my sister. Then Abimelech, king of Gerar, sent for Sarah and took her, no? So unsa ka ang gibati ani ni Abraham? Sa dihang namakak siya ngadto sa hari sa Gerar na si Abimelech, ay iya daw siyang igsuon si Sarah. Unsa dagway to iyang unsa kay ang gibati ato? Kakulba dito ang iyang gibati. Labi nang kabalo siya nga she is a man of God, and yet namakak siya. So one of the consequences of telling lies is wala gitay peace of mind. Walay kanilinaw kung mamakak ta. Now, why did Abraham lie? No, he lied so that he will be spared, napatyon siya. Yun sa verse 11, Abraham replied, I said to myself, there is surely no fear of God in this place, and they will kill me because of my wife. Kay kabalo man siya nga gwapa iyang wife, kwaon iyang wife dayon ako, unsa naman ko supat yung jud ko para dili mo kuan mo tong namakak siya. So unsa unta ang iyang consequences? Unsa ang kasilag nga madawat nila kay Abimelech? Ingon there sa verse 17, but if you do not return her, you may be sure that you and all who belong to you will die. No, this is the consequence nga madawat ni Abimelech. What if wala gipadamgo sa Abimelech sa Ginoo? Walay warning, he would surely die and he would suffer the consequences. Pero kay inosente man siya sa bakak nga gihimo ni Abraham, wala na hitabo ang consequences sa iyang kinabuhi. And you know what? Nakita nato nga kaninga moments sa life ni Abraham is only showing that he did not trust God. Tungod sa kahadlok nga patyon siya ug kuhaw ng iyang gwapa nga wife, namakak na lang siya. So unsa ka ang mga experience nato nga tungod sa kahadlok na makak na lang sadta? What if walay warning nga madawat nato? Unsa kay consequences nga atong madawat? So para dili ta makulbaan ug naay kalinaw sa atong mind, ayaw na lang jud pamakak mga igsuon. Amen. So laing couple na po nga makita nato sa Bible nga namakak, and this couple is very common sa ilang pagpamakak sa ilaang nakuha nga halin sa yuta, no? Kinsa man ini ang couple, si Ananias ug si Sapphira. So ayaw jud mo paggama og ngalan sa iyong anak nga Ananias or Sapphire. Okay, lahi nga espiritu ni mga bakakong espiritu ug mandaraya. Now in Acts 5, dili nato makita ang storya ni Ananias o ni Sapphira. Ang plano nila nga couple, kumbaga kasabo sa sige, kanilang ato i-declare nga mudyo ni halin, pero dili tumao ang halin. Sumuto ang bakak nila. Wala sila nagsulti sa tinuod kung pila jud ang ilang halin. So gidala ni Ananias ang kwarta nga to completer. He lied, namakak siya, and claimed it was the full price of the land, thereby deceiving the church community. So ilan naghilin la ang church people. So what happened? The spirit then struck Ananias to death. Na namatay si Ananias. And here comes, nisulod na po si Sapphira ang iyang asawa. Hours later, no?
Sa dihang gibira na tong patay lawas sa iyang bana. Sapphira was questioned, ipangutana siya, i-confirm kung unsa may nahitabo. Ingon siya nga maura gid to ang presyo. Ug unsay nahitabo? Namatay pud si Sapphira. Now this is a sad story about another couple no nga nagsabot sa pamakak. Ug ang resulta, grabe ang fast judgment, fast na consequence sa ilang mga actions. So kung naman tay mga plano ba sa imong amiga, sa imong bana, sa imong asawa, or kauban sa trabaho nga mamakakta, palihog ayaw buhata. Amen? Para dili masinati nato ang kasuko sa Ginoo. Siguro makaingon ta nga, wala raman, wa man ko kabati og kasuko sa Ginoo. Kay sa diha na makakman ko, well, praise God. Siguro wala pa. Or siguro, God is giving us or giving you another chance to change. Kung nangayo man tag pasaylo diha sa Ginoo. Pero ayaw nato abusuhi ang grasya sa Ginoo. Bason one day makaingon na lang ta, hala, resulta na dagoy ni sa akong pamakak. No? So, we don't want that to happen. Amen? Gamay ug dako nga bakak ginya gihapon. So unsay angay natong buhaton? Para iwas gulo, ingon diya sa 1 Peter 3:11, kinahanglan biyaan niya ang dautan ug magbuhat siya og maayo. Paningkamutan niya nga mahimong malinawon kanunay ang iyang pakiguban sa iyang isig katawo. So ganahan ba ta nga maging malinawon, malipayon? Ganahan ba ta nga happy life, happy relationships? Well, then tell the truth. Be transparent, be honest. Because honesty is the best way to get people to trust us. Amen? Sige, mag-ampo kita. Ginoo, salamat ini kagabihion sa imong pagtudlo ka namo, papahinumdum ka namo, nga kami magasulti lamang sa unsay kamatuoran o dili kami mamakak. Lord, kung nakita nimo Lord, nga kami namakak sa ginagmay or sa dinagko ng butang, pasaylua kami Ginoo. Limpyuhin mo kasing-kasing ug tabagi kami that every day we can say what is true, O God. Help us to be truthful at all times, O Lord, in the name of Jesus. I pray, Lord, na gusto na mo masinati nga imo kaming proteksyonan, imo kaming dunggon sa mga pag-ampo, labi na karong kagabihion Ginoo. Salamat, Lord, nga imo kaming dunggon Ginoo sa mga pag-ampo. Padayon kang magawan ka namo sa among night watch tonight. In Jesus' name we pray. Amen.